Aresto si Senador Marcoleta. Meron na hubang schedule. At para magkaalaman daw, sabi ni Aling Ledesma. Kung aaresto yung si Senador Marcoleta, unahin nyo muna, arestuhin yung dalawang senador. Kasi yun yung nauna, nilatagan ng kaso, bit lang nawala. Breaking news, may isang relihiyon na di ba? Breaking news. May nagpaplano ayon sa video na ito. planong sumugod or magsagawa ng people's power. Take note. For resolution na. Bilisan nyo naman. Kasi yung mga kababayan natin naghihintay na kung kailan nyo isususpend. Kailan nyo bibigyan ng warrant of arrest. Of course, may mga ibang kaso pa na yan, nahihinog-hinog na dyan din papunta sa PI10. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na ho, ang tagpo. Mainit-init pa. Kakasuhan na ho ng plunder. Yan ang pahayag ng ombudsman. Talaga ba? Kakasuhan na ho ng plunder si Senador Marcoleta, pero yung mga magnanakaw at dorobo, hilaw pa at hindi makasuhan. Dito tayo nagugulat, nung nakaraang interview, press conference nitong si Ombudsman, ang sabi niya doon sa kanyang press con, hinug na yung kasong plunder nito ni Villanueva. Nagbago ang ihip ng hangin. Bakit? Alamin natin ang mga nagbabagang balita ngayon at may isang religious group daw, di umano, ang lulusob dito sa Mendiola, aray mo. Pero bago natin pasadahan lahat, isang like, isang share, samahan mo na subscribe at andyan po yung join button. Pumindot ka na at sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin, hindi ho magtatapos hanggat hindi ko kayo na-shoutout. Ito, meron hong isang religious group, ito hindi sa akin nagmula ito. Nakita ko lang ho ito, nagbabase tayo sa mga lumalabas na video. Ito, isang magandang balita ito. Talaga naman, pag ito ay nangyari, naalala niyo ba yung 2 beses naglabasan ng isang religious group? Kung natatandaan niyo, baka madoble, matriple. At doon sa banta na, ano sabi doon? Kakasuhan na? At ilang kontraktor kakasuhan? Bakit nga? Itong yung isang senador na nadadawit. Actually, 2 senador yan eh. Kakasuhan si Senador Marcoleta kapag pala donasyon ng kaso. Kakasuhan nila. Pag nakaw, absuelto. Tama nga naman. Di ba? Grabe bata sa Pilipinas. Ibang klase, nakakaloko. Di ba? Sino daw yung lulusob? Gusto niyo ba malaman kung sino at ano ang gagawin nila kay Senador Marcoleta? Alamin natin dito. Ng Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang maging panahon, makonfirm na rin namin yung kay Senator Joey Villanueva. Yan, isang kilog na rin, ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahan ng impormasyon, hindi siya na kasama. Ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ipa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa. Hindi nila tinanggap yung findings ng DOJ pero naniniwala sila doon sa nangyari sa Senado noong nag-imbestiga ang DOJ. Wow. Kaya tama din yung nagsasabi, no? Pag ang plunder ay sinampa,
sigurado walang bail. Kaya yun ang target nila. Magtataka ka, ang sinampa nilang kaso kay Senador, isasampa nilang kaso kay Senador Marcoleta ay plunder, which is no bail. Alam nyo ang target? May connection pa rin dito sa impeachment ni Bibi Sara. Yun ang target. Para mapilay, alam nyo bakit sino ang tinik sa lalamunan nila? Oo. Yan ang tinik sa lalamunan nila si Senador Marcoleta. Kasi pumapalag, may boses at hindi nila kaya. Ngayon kung plunder case at walang bail, ang tanong dito, kailan nyo aarestuhin? Kasi nung una, nagtatanong yung aming kababayan na kailan nyo ba aaresto si Senador Marcoleta? Meron na hubang schedule. At para magkaalaman daw, sabi ni Aling Ledesma. Kung aaresto yung si Senador Marcoleta, unahin nyo muna, arestuhin yung dalawang senador. Kasi yun yung nauna, nilatagan ng kaso, bit lang nawala. Now, ngayon, hilaw pa. Before, hinug na. Ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to... Ito nyo, sa bunganga na rin, ha? It's our choice, kung tanggapin namin o hindi. Whether or not. Yun nga. Nasa kanila talaga ang bit. Ngayon, ang tanong dito, kung halimbawa, naging hilaw, hinug na. Ang alam ko, yung mga hinug na, nabubulok na yan pagdating ng araw eh. 'Di ba? Yung halimbawa, ang prutas, pag hinug na, ilang araw lang mabubulok. Dito, baligtad, hinug na, nung ilang araw, naging hilaw. Wow, kagaling. Kagaling! Talay. to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases. Then we conduct our own PI in this office. Kasi nga what we delegated was not the result was not satisfactory siya to us, mag-explain. to our standards. Bukayo eh. Diba? Kayo na umintindi kung ano nangyari. Ngayon, yung mga mama na hinug na ang kaso noon, na naging hilaw, ngayon sila po ang bida ngayon. Yung isa may podcast, yung isa naging vlogger na rin, naging poster na rin. So alam nyo, kanya-kaya estratehiya lang yan. Pero kung gagawan nyo ng kwento, itong si Senador Marcoleta at sasabihin nyo, kakasuhan nyo ng plunder, wala naman dinorobo na galing sa gobyerno, itong si Senador Marcoleta, bakit plunder ang ikakaso nyo? Wala na ho ba kayo makuha at mapigang pangkakaso? Ngayon, ang tanong ng taong bayan, Kuya Goods, meron ka bang nababalitaan? Hindi ho, meron akong nakita. Isang video. Na ang sabi doon sa video, ngayong araw, hindi ko alam kung totoo ito. Gusto ko lang na ma-share sa inyo. Hindi ko alam kung gaano katotoo itong nilabas na video ng isang vlogger. Oo, DDS vlogger to ha. Magaling ito. Ngayon, ang tanong dito, kung kailan nyo kakasuhan at kailan nyo aarestuhin. Sabi mo, pupunta sila sa Malacanang. Hindi, ito. Para magkaalaman tayo. Hindi naman sa akin nagmula ito. Alamin natin. Ito ba ay 100% na totoo? O, Ulitin natin sa simula. Mga banateros, breaking news. May isang relihiyon na Di ba? Breaking news. May nagpaplano ayon sa video na ito. planong sumugod or magsagawa ng people's power. Take note, people's power people's power ang sabi dito. Naku, hindi ko alam kung totoo ba ito o talagang... Kasi pag ganyan ako para sa akin, ibang klase. Pakinggan lang natin, At saka na lang natin re-reactionan. Kasi kung halimbawa, ito ay may katotohanan, wow. Kung wala naman at nakuha lang ni Sir J sa ibang mga informante niya, kailangan din, syempre, malaman din natin. 'Di ba? Kung ano mangyayari at maibigay natin sa taong bayan kung ano talaga yung impormasyon na dapat nilang malaman. Tama? Tama. Ngayong araw na to. So hindi ko lang alam kung ito ba ay 100% na totoo o hindi. No, pero ito ay bali-balita pa lamang, no. So hindi ko rin alam kung ito ay
maka BBM o maka Duterte, hindi natin alam. Okay, yon linawin natin ha. So hindi pa rin siya sure kung gaano katotoo. Ah, baka ito ay black propaganda, maaring totoo, maaring black propaganda ng mga kaliwang grupo na sasabihin merong pupunta at bibisita sa Malacanang at magkakaroon ng sinasabing, peopleware pa. Ayun ang sabi sa video. Ngayon, liliwanagin natin na kailangan maayos ang impormasyon. Kung yan ay totoo, ay palakpakan. Bakit? Nagkaroon ng impormasyon na meron palang ganun. Kung hindi naman totoo, ay wag hong paniwalaan. 'Di ba? O kayo naman ho mag-a-analyze niyan kung ano yung mga nasasabi sa mga video. So, basta yan ang balibalita na magsasagawa ng people's power. Siguro dahil sa nangyayari ngayon na kahit naman din sino nagagalit dahil kung sino pa yung mga personalidad na lumalaban sa korupsyon, siya pa yung nakakasuhan at ginigipit ngayon. So yan, kasama ko si Barrett Bain. Andito kami sa isang kainan kung saan yan lang ang pinunta namin dito. Para kakainin. Yan. Ikaw, nabalitaan mo na ba yan? So, yun nagkaroon na, ito, informasyon lang to. Informatiba. Kung halimbawa, makabuluhan at makatotohanan itong nabanggit sa video, kayo na ho ang bahalang mag-analyze at magdesisyon. Ngayon, Ombudsman, maghahain muna ng plunder case. Alamin nga natin ang buong katotohanan. Bakit ba talaga naghahain ng plunder case? Ano ba ang plunder case? Oo. Di ba ang pagkakaalam ng taong bayan, iyan ay ninakaw sa kaban ng bayan. Ang big question dito, kahit siguro grade 4, grade 3, grade 5, grade 6, grade 7, grade 8, grade 9, alam ho ang kasong plunder. Saan ba at paano ka magkakaroon ng kasong plunder? Pag ikaw ho ay tawag doon na point na nagnakaw sa kaban ng bayan o ginamit mo ang pera sa kaban ng bayan, sa iyong lifestyle o sa iyong kung ano man yung hilig mo at inuubos mo ang kaban ng bayan o pondo ng bayan, doon ka makakasuhan ng plunder case. Taliwas ho ata dito sa plunder case ni Senator Marcoleta. Ano ba yung naging kaso niya? Plunder case din ho. Pero bakit ganun? Wala naman ho siyang dinorobo. Wala naman ho siyang ninakaw sa kaban ng bayan para gastusin at sabihin nag-plunder siya. Ako ho nalilito. Hindi ko lubos maisip kung saan nila hinuhugot yung kanilang mga sinasabi. At alam naman natin, pagdating niya sa husgado, hindi ho kayang patunayan yung plunder case na yan. Tsaka hindi ho magnanakaw ang isang reliyosong tao na ang gusto lang, ito lang take note, maisiwalat ang kadurubuhan ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ho gagawin ni Senador Marcoleta yan. Ni Singkong Duling hindi pagnanasahang magnakaw sa kaban ng bayan. Hindi nga nyo mapatunayan na nagnakaw eh. Diba? Inugnay nyo pa rin. Bakit? Gusto nyo mapatahimik ang mama. Diba? Yun ang punto nila eh. Kahit kayo, i-analyze nyo. Ano ba? Bakit plunder? Pwede naman sigurong wala eh. Wala talagang makuha eh. Walang maikakaso. Gigipitin na lang. Yun lang ang tamang termino, sabi ni Aling Ledesma. Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Magkasampayan ng... Take note. For resolution na. Bilisan nyo naman. Kasi yung mga kababayan natin naghihintay na kung kailan nyo isusupena. Kailan nyo bibigyan ng warrant of arrest. Abang na ho yung warrant of arrest, sabi ni Aling Marie. At hindi lang si Aling Marie ang nagsasabi niyan. Pati ho yung nagkokomento na ating mga kababayan na galit na dito sa ginagawang panggigipit. Hindi niyo pa kulong yung hinog na naging hilaw. Yung dalawang senador na nagsama doon sa Bulok na 13 at sumama sa Bulok na 13. Bakit hindi yun ang unahin nyo? Kasi nga nagawa na ho ng paraan.
O kung ito ay for resolution na, bilisan nyo naman daw. Kaso na, sa sandigan na yan. Ha? Plunder. Ha? Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. Yan po ang announcement ni Ombudsman Boying Rimulya. Magpapail na ng kaso. Nakatakda na raw po sila maghain ngayong linggo sa Sandigang Bayan ng kasong plunder laban po kay Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman na si Mike Defensor. Kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng 75 million pesos na campaign donations. Binibigyan ko po ng din hindi daw po dineklara ang 75 million pesos campaign donations noon pong 2025 midterm elections. Ayon po kay Ombudsman Boying Rimulya, nakahanda na po yung kanilang resolusyon sa naturang kaso at isasampa na po nila ito sa lalong madaling panahon. At sinabi rin niyang may iba pang correspondent na isasama sa pareho pong kaso. Ayun, nauna na pong inamin mismo. Ito po ay naging transparent dito, Nelson, no? Si Senador Rodante Marcoleta, at wala siyang pangamba, no? Ito ipinahayag niya, maakto to sa palatuntunang ito, na ang kanyang campaign contributions mula po kay Defensor at sa mga negosyanteng kaibigan niya, Joseph Espiritu at Aristotel Biray, dahil mano sa nais ng mga ito na manatili pong anonymous. Nauna rito, ito pong usaping ito ay ibinasura na ito, Nason, Ng Comelec. Oo nga. Oo, At ang kanila pong desisyon doon, hindi po walang walang tumutol. 6-0. 6-0 po ito. Anbang po ang nagpasya. Ibig sabihin, lahat ng commissioners ng Comelec ang nagpasya na walang nalabag sa Comelec rules si Senador Rodante Marcoleta. Totoo ho yan. Nasolusyonan na ho yan eh. Nadesisyon na ho yan ng Comelec. Bakit ang kulit nito? Bakit sobrang galit na galit kayo kay Senador Marcoleta? Kasi tinik sa inyo. Ito lang nga pananaw ni Aling Ledesma dito. Gawin nyo lang kung anong gusto nyo gawin. Pero sabi ni Aling Ledesma, sa susunod, pag upo ni Bibi Sara, kayo naman. Hindi porket ombudsman hindi na ho pwede ma-impeach. Pwede ho. Pwede ho ma-impeach. Madali lang naman daw sabi ni Aling Lorraine yan. Pag upo ni Bibi Sara, pwede, hindi, actually, kahit hindi pag upo ni Bibi Sara, sabi ni Aling Ledesma, pwede rin yan eh. Kung merong private citizen o group na magpa-file, sabi niya, ayun nga lang, hindi magwawagi kasi nasa kanila ang bit. Pero kung si Bibi Sara ang nakaupo, ay sigurado, si Bak sa pwesto. Di ba? Kung pag-uusapan natin yung mga batas may kinalaman sa eleksyon at ang pagdodonate, wala po. Pero, sabi Pilit nga, na binubuhay. pilit pong binubuhay. Ang punto naman daw ng ombudsman, kasi daw, kung nagbigay ng kontribusyon kay Senador Marcoleta, baka ang kapalit, meron naman daw impluensya si Senador Marcoleta na pwedeng kapalit nung perang ibinigay sa kanya. So, Wala na siyang pakialam doon. Hindi niya nasaklaw yun. Diba? Ang galing naman ng pag-uutak niya. Saka, ito hindi niya ho pera yung dinonate at wala hong paglabag. Sinabi na ng Comelec, walang paglabag. At hindi mo pera yun para questionin. At yung mga nag-donate, kasama din ho ata sa kakasuhan. Naghirap sa Pilipinas. Kaya dito na lang tayo sa Mars. Ganda pa dito sa Mars. Walang problema. lang iniisip mo pa lang ay pwede nang basihan para sa mag-file na ka ng kaso. Parang Diba? ganun daw ang batayan nila. Kasi kung siya ay senador, kasi incumbent congressman sa noon eh. Di ba? Oo, kaya lang, patapos na yung termino. Patapos na po yung Papasok termino. pa ng senador eh. Oho, at saka hindi rin sa pwedeng mangako na, hindi, ako mananalo kasi pag nanalo ako, ganito, ganyan. 32 sa Kaya nga. sa survey. Ibig sabihin, ang ginawang batayan ng ombudsman dyan ay hindi talagang ebidensya, kundi batay lang sa kanilang
anong tawag doon? Hula. Hinuha. Hinuha. Kasi ang hinuha nila, makaka-influensya si Senador Gagamitin pa lang Ayun, sa oo. kalokohan. Nakita nyo? Ibang klase rin mag-isip ito mga takot kasi. Kaya yan ang kanilang naging pananaw. Dahil hindi sila makausad dito sa ginagawang investigasyon ni Senador Marcoleta patungkol dito sa Blue Ribbon o sa flood control, ika nga, talagang ginagawa ng ito, isipin nyo yung dalawang senador nga nagawa ng paraan. Ang bilis na wala ng kaso. 'Di ba? Hilaw na hilaw pa raw. Pero nung nakaraan, hinog na, naging hilaw. Ito pa. Walang kaso. Ginawa ng kaso. Bakit? Ito, Senador Marcoleta, ilang kontraktor kakasuhan na. Yan talaga. Ito raw linggo, mamadaliin na raw. Say Sabi. ifo-file na. For preliminary investigation. Hinog na ang fact-finding at preliminary investigation na. Of course, may mga ibang kaso pa na yan, nahihinog-hinog na dyan din papunta sa PI din. Mamaya namin puntahan yun, sir. Pero let's stay muna dun sa 8. Mga kong lang to, sir. 8 or more than 8 yan. Puro congressman yan. Can you just, maybe if you cannot give the names, paano po yung involvement nila as in medyo broad strokes of their involvement? Yung isa rito kasi, yung contractor, yung sinasabi natin na conflict of interest. Kung ikaw, congressman ka. Kung ikaw, contractor ka. Magkahiwalay na trabaho yan. Pag pinag-isa mo yung trabahong yan, kasalanan yan sa taong bayan. Sir, boss, amo, manager, Mr. Ombudsman. Bakit konti lang? Di ba ang dami niyan? Mga kontraktor, yung mga nagpaparking. Di ba nga, siniwalat yan ni Congressman Libiste, yung mga kontraktor na yan. Bakit isa lang? Meron pa yan taga Davao, taga Surigao. Madami yan, Kong. Oo, Sir Ombudsman. Oo, dapat hindi lang 1, 2, 3, 4, 5. Kung sino yung mga nasa listahan na nilabas ni Diskaya, sana naman. Please lang. Oo. Very simple yan. Conflict of interest yan. Section 3E ba yan? 3E? Hindi alam ni Sir. Yun lang. Doon lang tayo nalito. Section 3E ba yan? Nagtanong niya. Nagtanong si Sir dapat pag ganun, alam kung saang section. Article 1, o Section 3, o Revised Penal Code, kung ano, etc., etc. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Itsaka H, 3H. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI at ma-file na yun this week. Meron din kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. At least one. Isa for PI. For PI. Okay, sir. Alam mo na. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. Kabang-abang to. Exciting ito, So, tatlong senador ang kakasuhan. Mag-isip na kayo kung sino na naman, sa minority ang kakasuhan nila. For sure, sa majority, X na yan. Hindi yan makakasuhan. Maniwala kayo. Baka mamaya si Senador Alan Peter Cayetano kasama na rin sa kaso. Hindi malabo. Kasi talagang gagawa ng kwento. Sabi ni Aling Ledesma. Kaya minsan nakakaumay na rin eh. 'Di ba? Yung mga ganitong mga paandar nila. At lalong-lalo na mauumay ka dito sa babae na ito. Oo, nagtataka kayo. Binabatikos yung panggulo nila kung ano yung trabaho at ano yung nagawa. Ano yung proyekto? May naaalala ba kayong proyekto ng panggulo na ako wala akong naaalala. Naalala ko lang yung sinabi niya na mag-ipon kayo ng tubig ulan para hindi kayo bahain.
Ang naaalala ko lang doon sa proyekto niya, yung nagsalita siya na meron siyang 5,500 flood control project. Oh, claim niya yun eh. Kaso nga lang, split of time, nabangga ng barko, naubos. Ubos ho yung flood control. Ano pa ba yung naaalala nyo? Ha? Eh ako, wala na talaga akong maalala. Oo, eh kayo na bahala humusga kung ano yung galit ha. Mukhang nagagalit ang ating. Bakit? Eh binabatikos daw yung Pangulo. Sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang 1 year. Kahit wala pang 1 year, marami na pong nagawa. Nagkaroon na rin po ng Kagaya ng ano po? Yung 20 bigas hanggang ngayon, nasaan na yung 20 bigas? Iniisip ko ho inano ko talagang binabalik tanaw ko kung ano talaga yung ano eh. Yung accomplishment eh. Nagtatanong lang ho kami ha. Wag ho kayong magagalit. Yung katanungan ho namin ay ganito. Totoo ho ba? Doon sa 1 year, may accomplishment na ho na nasasabi? Kasi ho, binibida nyo in just 1 year, may accomplishment na. Wala ho akong maalala. Ano yung accomplishment? Tatanong lang ho kami ha. ng assets ng mga sinasabi nating maaaring sangkot sa flood control mess. So Ayun. sana po ay makita nila ito. Yun naman pala, yung pagbuo ng ICI at nagsalita na merong makukulong na the big fish, ni wala namang the big fish na nakulong, yun pala yung accomplishment. Ay, arude. Tuloy! At wag na masabing walang ginagawa ang gobyerno dahil wala pa 1 taon pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon. Okay. Total, nabanggit mo ang nakaraang administrasyon. Ma'am, sa-isahin natin. License, 10 years. Passport, 10 years. Ano pa? Yung flood control. Hindi naman kay Tatay Digong yan eh. Kasi maraming ghost project yan eh. Dolomite Beach. Build project. LRT1 extension. Subway na hanggang ngayon wala. Punta tayo sa Davao. Yung kiniklaim nila na mahabang tulay. Yung pilit nilang inaangkin. Wag niyong sinasabi na kumpara doon sa nakaraang administrasyon. Yung nakaraang administrasyon, kahit ho pandemic time, marami hong accomplishment. Kahit ho namimiligro sa pondo, sa budget ng bansa, naiahon ho ang sambayan ng Pilipino. Dito, walang pandemic, nangakutang, walang nangyari, flood control, aray ko, karodi. Kaya wag ho, Kaya itong mga ganitong bagay, ako ho, hindi na ho magtataka. Talagang patindi na ng patindi ang banatan ngayon. Ako ho, nag-react lang naman ako doon sa video. Hindi naman tayo nagmura. 'Di ba? Kung tatamaan sila sa pool. Pero wag silang balat sibuyas. 'Di ba? Posibleng kansilahin ang alin na naman. 175 planta ng kuryente, inisyu na show cause order. Ito na naman yung mga paandar. Ito. Balik tayo. Bakit? Bakit napakamahal lang miracle bill nyo? Niloloko na lang daw tayo, sabi ni Aling Marie. Yung generation charge. Sa atin ho, pinapasa dapat sa kanila. Kayo ang kumukuha sa planta. Kayo ang kumukuha ng kuryente dyan sa mga power plant, tapos ipapasa nyo sa mga... Ewan ko sa inyo. Bahala kayo. Eto na, matindi. Kakasuhan na. Anong kaso? Plunder. Kawawa naman. Kahit hindi naman plunder ang kaso, kinaso. At yung siyempre, dinamay pa yung ibang congressman na, isipin nyo lumabas ang 18 Marines, kinasuhan. Congressman Mike Defensor, kinasuhan.
Attorney Respicio, kinasuhan. Attorney Jimmy Bondo, kinasuhan. Attorney Topacio, kinasuhan. Pagdating sa congressman, sino pa yung mga kinasuhan? Tinanggal pa, Kiko Barsaga. 'Di ba? Lahat ng mga sumusuporta sa mga Duterte, pinagsisibak nila. Ginagawa nila ng kwento. Ngayon, yung mga bumaligtad, absuelto. Wow, kagaling, ha? Yan, kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing. Paki-like and share nyo ang ating video. At syempre, si Mang Banat ho ay subscribe nyo. Ako ho, gusto kong tulungan itong batang ito. Nakikita ko kasi ng potensyal. Ayan tulungan natin ha, maabot yung kanyang kaganda-ganda ng mga reaction video niya at yung mga banat niya. Kaya wag nyo sayangin, yung mga magagaling na mga nagbibigay na informasyon. Ayan, suportahan natin ha. At pag na-subscribe nyo, sabihin nyo, ay, pinapunta kami dito ni Kuya Goods. Oo, komento nyo. At syempre, yung shoutout segment natin, hindi na naman tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo nababanggit. Hindi ko kayo na siya shoutout. Pero hindi ho lahat. Kasi minsan natatabunan. Nag-i-scroll ako, talagang binababa ko pa. Anong nangyayari? Natatabunan siya. Nahanap ko pa tuloy. Ayan. Mula kay Ma'am Damanusan, shoutout po sa iyo ha. Jones Portorio, shoutout po sa iyo. Von Jovi Mañano, shoutout po Demetrio Fernando ng Davao City. Shoutout po sa iyo, sir. Junel De Lima. Nako, Junel! Shoutout sa iyo, Junel De Lima. Nawawala na naman. Ito nakakainis. Ayan, Junel, Claro Celerio, shoutout po sa iyo. Ma'am Emily Lucas ng Canada. Yan, shoutout po sa inyo ha. Ven Benido Lantajo, shoutout po sa iyo. Peter Bukay Jr., shoutout po sa iyo ha. Fidel Bag, shoutout po sa iyo. Elsa Hitman Mercado, shoutout po. June Balili, shoutout po sa iyo. Loto Nunez, shoutout po sa iyo. Angeles Cruz, shoutout po sa iyo. Benigno Ariola, shoutout po sa iyo. Reynaldo Montano, yan, lagi siya nakaantabay sa atin si Sir Reynaldo. Jones Pogrotorio, shoutout po Jose Istudillo, shoutout po. Debbie Sahonia, shoutout po sa iyo. Zay Rossi, shoutout po. Isipon pa rin ako. Wilfredo Calamacha, shoutout po. Sebio Medular, shoutout po sa iyo. Hans Reyes, shoutout po. Virgilio Simpao, shoutout po sa iyo. Marilyn Jeslani, shoutout po sa iyo. M. Clito, shoutout po sa iyo. Helen Mendoza, shoutout po. Loretta Naong, shoutout po sa iyo. Ma'am Karen, Mega Mad, shoutout po sa iyo, Ma'am Karen. Josephine, Padua, Padua. Padua, 619, shoutout po sa inyo. Sipon pa rin ako. Nepi Kawat, shoutout po sa inyo. Ray, shoutout po Demetrio Fernando, shoutout po Celia Basa, shoutout po. Alex, shoutout po. Rex Cantre, shoutout po sa inyo. Melinda Rivera, shoutout po. Sandy Colan, shoutout po sa inyo. Elsa Monsey, shoutout po sa inyo. Giorgio Jimena, shoutout po sa iyo Rodrigo Ngintilaw, shoutout po. Ramon Rosete, shoutout po sa iyo. Nestor Dueña, shoutout po. Basila Saragena, shoutout po sa iyo. Bercalo, shoutout po sa iyo. Edwin Dadero, shoutout po sa iyo. Mary 9792, shoutout po. Arnold Lagos, shoutout po sa iyo. Antonio Miranda, shoutout po. Ana Matilda Kalikdan, shoutout po sa iyo. Mike Olayoan, shoutout po sa Alexander Pines.
Si Ma'am Marlu, the Survivor Mixed Vlog. Shout out po sa inyo, ha. Mami Lorraine, ha. Shout out po sa iyo, Mami Lorraine. From Oman siya, ha, si Mami Lorraine. Bercalio, shout out po. Felicita Llanes, Severina Amis, Wampupa, shout out po sa inyo, ha. Romeo Cabiggas Jr., shout out po, Junel De Lima, muli, shout out po, Dante Halin, yan ang sinasabi ko sa inyo. Mag-comment ho kayo na mag-comment kasi natatabunan po talaga. Kaya nababanggit ko dalawa-dalawa, di ba? Kaya mas maganda yun. Sinaida Quinto, yan si Ma'am Sinaida, lagi siya nandito. 22 San, D.Al Reyes, shout out po sa iyo. Violeta Kivel, shout out po. Gina Galangco, shout out po. Fatima Khan, shout out po. Mula Abu Dhabi naman si Ma'am Fatima. Talagang BP Sara ang nag-iisang babangon sa ating bansa. Tama po, di ba? Si Ma'am Fatima ng Abu Dhabi, ha. Lagi yan nakaantabay. Alfredo Ramos Dangbu, shout out po sa inyo. Adresito Macasarte, shout out po sa iyo. Ayan, kumabot ka. Darlene Marfores, ayan, shout out po. Romulo Di Venegracia, ayan, si Sir Romulo, lagi yan nakaantabay sa atin. Ayan, kung umabot sa ating video, ako naman ho ay maglalambing. Like and share nyo ang ating video, ha. Tadtadin nyo po ng comment. Hanggang sa muli, bye-bye.